na mag-ibig sa manunubig. Di ka pasisi sa langit mong ikaw may nilagang tula. Awit at layang minamahal. Ang sunang pagkakasing may nanaginigig. Ang tuwing at panaglagan. May mabigan. Lupa ng araw ng walang ipasila. Buhay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamaki. Ang matay ng dahil sa'yo. Sa katahimikan, damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Papuri at pasasalamat po, Ama, ang ipinagkakaloob po namin sa umagang ito, na muli po ay idinako mo kami sa paaralan upang gampanan ang aming sinimpaang tungkulin. Hinihiling po namin, Ama, na pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa sa amin upang kami ay maging marapat na lumapit sa iyo. Gayon din po, patuloy po namin hinihiling na ikaw po ang kumatulong sa amin sa maghapon ito. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng lakas, ng talino, at ng pangunawa sa bawat isa. Loobin mo po, Ama, na ang aming mga gawain ay aming gampanan ng bukalas sa aming kalooban. Hindi dahil ito ang aming sinumpaang tungkulin, sapagkat ito ang misyon na dapat naming gampanan. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa buong maghapon at sa buong taon ng aming pagsisimula ng taong panuruan, taong 2021. Muli po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakaloob ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang taas ang kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at kalayaan, na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, pinupupop ako at tinutulungan, maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tuntunin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ilan sa mga final instruction, announcement sa mga guro at sa ating mga head. Makinig po tayo para magkaroon po tayo ng isang galaw sa ating paaralan. Uunahin na po natin ang ating master teacher, Ma'am Nolita Rigor. Ipapaliwanag sa ating mamaya ni Sir Praise para iisa lamang yung makukuha nating information. Ako naman po ay ilang paalala. Siguro po after nito, ang lahat ng mga guro ay pumunta sa kanilang mga classroom. At doon i-prepare ang mga dapat pa natin i-prepare. Kasi ngayong araw pong ito ay dadating ang mga magmumonitor at ito ay pangungunahan ng ating SDS. So, maganda na makita po niya ang paligid natin na organize at kung mayroong mga gumagala ay yung mga parents na padating lamang. So, yun po sana. At
Okay naman na po ang ating mga paligid. May mga mag-e-enroll pa lang siguro ngayon. Ang gagawin po siguro ng mga task force na na-assign, Doc Reyes, ako, si Sir Doc Joel, si Sir Franklin, tsaka si Ma'am Marjorie, iikot po kami. Magtatanong kami sa mga makikita din naming mga magulang, pero malamang ang lalapit sa amin ay yung mga mag-e-enroll pa lamang. Siguro i-entertain namin iyon at tiyak namin na mababago pa rin ang inyong bilang ng mga mag-aaral. Dadagsa po yun siguro ngayon, yung mga hindi pa naka-enroll. Basta pag time ng orientation, ang gawin nyo po ay yung nakasaad dun sa program. Yun ang masusunod para hindi po tayo magkakagulo. Ano po? So, tungkol po doon sa pagbabago natin, ay tinatawagan ko po ang ating head teacher, si Sir Praise, para ito ay ipaliwanag. Maraming salamat po. Ano po? Kasi meron tayong in-adjust na naman sa oras ng ating class program. Hopefully, makuha po natin kaagad kung ano yung dapat natin gawin. So, nung Friday po, ang pinakang sinabi ni SDS, kasi nagkaroon po ng feedbacking ang Dipakulaw, meron daw nagtanong na parents, bakit ang bilis ng exchange ng modules? Oo nga naman. Kasi ang virus daw sa papel ay tumatagal ng 3 hours base sa pag-aaral. Depende kung anong material or object yung dinadapuan niya. Pero sa papel, according to studies, 3 hours. So kaya ang module ay magkakaroon ng rest time na tinatawag. Ano po? So paano na po ang ating magiging style? So ngayon pong Monday, hindi magbibigay po tayo ngayon ng modules. Dito po sa aming dinesign na bagong template ng class program, supposed to be dapat Monday pa lang ng umaga, maibigay na yung set A sa set B. Ano po? Pero umasa po tayo na may maliligaw or may pupunta pa rin mamayang hapon. Ibigay lang din po natin. Ano po? Pero, kailangan maibalik po nila ang module. Ulitin ko po babaguhin po natin yung usapan natin kahapon sa DC. Kailangan maibalik na po nila ang module sa atin ng Wednesday ng hapon. Wednesday ng hapon. Medyo magdo-double time po sila. Ano po? So yung Wednesday ng hapon ay lumalakad na ang rest time pag ikasoli. Ano po? So rest time hanggang Thursday ng umaga. Kailan nila kukunin ulit yung module? Pipick upin nila ang module ng Thursday na ng hapon. Para po yung linggo hindi naman magamit siguro for answering module. Ang magiging pahinga rin po ng bata, habang nagpapahinga yung module, nagpapahinga rin po yung bata. Ang pahinga ng bata ay Thursday. Ano po? So, ay bakit po may Saturday? Okay na po yun kasi nakapagpahinga naman ng Thursday yung bata. Ano po? Ulitin ko po, kailangan ma-release ngayong Monday ang modules. Kailangan maibalik ng Wednesday ng hapon. At kukunin nila ulit ito, may rest time na 24 hours, kukunin nila ito ng Thursday ng hapon. Pipicturean ko po itong template para makita ninyo kung paano yung sistema ang gagawin. Ano po? Both junior and senior high school. Maliwanag po. Baka po may hindi naka-attend sa atin dito, pakisabi na lang din po. Ano po? Na yung ating collection and retrieval of modules. Ulitin ko po, ito po ay inata sa atin ng SDO na magkaroon ng rest time na 24 hours kasi wala pa po tayong UV light. Kung may UV light po tayo, mas maiksi yung panahon. So, ano po gagawin sa module na ibabalik? Saan po ilalagay? Ilalagak po natin ito sa science laboratory lahat. Yun po yung designated natin na pwede natin paglagakan ng lahat ng modules. Doon na po natin sa i-yield ng 24 hours. Maraming salamat po.
Kung mayroon pa po tayong mga inquiries, may mga katanungan after my message or reminder, ay huwag ho niyong kalimutang muling magtanong. Makinig muna tayong lahat para sa aking final na reminders. Ayan. Thank you for coming. Maski medyo may counting na late sa ating flag ceremony. Sabi ko nga ay time is one of the important elements. We should be always time conscious. Kasi may implication nito at mayroong effect. At we should also inculcate to our parents on how to manage our time. Sabi nga, we have to respect others' time. Kailangan, ito yung isa sa mga napakahalagang elemento na pinagkaloob sa atin ng Poong May Kapal. At dapat gamitin natin ito sa mabuting paraan at para sa makabuluhan. Wala tayong aksayahing panahon, sabi nga. Time is not, for me, time is not a gold, time is not money, time is a principle. We should always obey the rules about time kasi hindi na ito mababalik. At the second one is respect. Respect begets respect. Di naman natin kailangang magbigay ng instruction sa ating mga kasama sapagkat yung respeto yan ay talagang ito yung para bang automatic na magbigay ka ng respeto sa kasama mo. Para bang part of our discipline ba na isa sa mga magagandang virtue na dapat din nating i-share sa marami, lalo na sa mga parents ngayon. Dahil kung hindi natin respetuhin yung pagbabalik ng, hindi natin susundin yung pagbabalik ng modules sa tamang panahon, magkakaugnay siya, di ba? Ay maapektuhan. Parang hindi na rin natin nire-respeto yung ibang mga ngailangan nito. Then, finally, lastly, talagang nakakapanibago pero we are all equipped through our training given by our officials from the DepEd. The 6 or the 5 modules are very important tools for us to be enhanced with the skills and knowledge about teaching, on how we handle or manage the new teaching modality, on how we will implement the learning modality, which is modular type. So, sabi nga, napakahahak nito, very expensive. No? We must exert our effort, our time, and also our money, just to be prepared today and beyond this day. Napaka-challenging. We should not consider it as a problem. Or if we consider it, we have the corresponding solutions for this problem. Actually, for me, it's not a problem.
it's only a challenge. May mga nag-comment ba, Governor? O I don't remember na wala daw ginagawa tayong mga teachers. Susweldo lang tayo sa panahon ng bakasyon. Pero maraming nagbigay ng comments, side comments. Sana hindi tayo ganon. We are all compensated. And I think makareceive tayo ngayong araw ng 1,500 pa. Pero parang mauna yung 1,000 na napirmahan ko na. So, this will be the end of the celebration of the Teacher's Day. And as a gift, meron tayong 1,500. Pero magpasalamat na rin tayo sa compensation na yun. Then, we know that meron bang parang may domino effect yung kung maliit tayo, di siyempre late na rin yung gawa natin o yung activity natin. So, we must learn how to love, to utilize our time wisely and effectively. For that, I am very thankful and grateful to everyone because you participated the initial activity, which is the ceremony. If you have time, please find time to listen to the message of our DepEd Secretary, Madam Leonor. Ako rin, hindi ko pa rin napakinggan yun, pero after our activity this morning, we should find our time because that will also encourage ourselves para mabigyan pa tayo ng inspiration to continue with our desire to implement the new learning modality. Thank you and God bless us all.